Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Ito ang matapang na pahayag ni Atty. Levy Baligod nitong Martes, Pebrero 24 upang ilantad kung kanino umano inihahatid ang bilyon-bilyong pisong nakaw na pera na mula sa kaban ng bayan. Ang mga testigo ay mga dating Marines na nakasama ni Master Sergeant Orly Guteza na dating nagsilbi bilang security personnel ng dating congressman na si Zaldico. Ayon sa grupo, ang Valle Verde Phase 6 Pasig City ang nagsisilbing hub kung saan binibilang at ipinamahagi ang male-maletang pera. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Anya, sa sobrang dami ng pera, hindi na lamang umano sasakyan, kundi pati eroplano at helicopter ang ginagamit sa transportasyon nito. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Kalakip sa mga pasabog ni Baligod ang pagkakasangkot umano ng ICC investigators sa nasabing payola. Ayon sa abogado, pinondohan ng administrasyon ang pagdating ng mga dayuhang opisyal para pumanig sa mga binuong testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV na lulutang kaugnay ng imbestigasyon sa war on drugs at mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ng Duterte administration. Bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Zaldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Meron din umano silang group chat na kung saan nandoon ang mga pangalan ng mga politiko at ibang detalye ng mga personalidad na bibigyan ng pera. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizaldico. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po.
Kinumpirma din ng mga dating security ni Zaldico na nakapaghatid sila ng pera sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Opo, ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Mula taong 2022 hanggang 2025, umabot umano sa 100 beses ang naganap na delivery sa Forbes Park at sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Dahil sa tindi ng korupsyon, naniniwala si Baligod na wala ng institusyong maaasahan ang taong bayan. Nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Sa ngayon, nangangamba ang grupo para sa kanilang seguridad dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Baligod na may susunod pang batch ng mga testigo na lalabas sa tamang panahon. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang Palasyo ukol dito habang itinanggi naman ni Trillanes ang mga paratang. Ayon sa dating senador, walang basihan ang mga pahayag ni Baligod at nagbanta ito na magsasampa ng mga kasong cyber libel laban sa mga nagpapakalat ng nasabing maling impormasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Sa pagbilang nila ng pera.